Further rocket attacks were reported against Nahariya and a Live na nag-uulat ang crew ng Russian State TV sa Lebanon nang tumama sa likuran nila ang missile ng Israel. Sugatan ang British journalist na nagre-report at ang kanyang cameraman. Ginagamot na sila ayon sa Russian state media. Kinundina ng Russian Foreign Ministry ang airstrike na nila ay hindi aksidental. Pero iginiit ng Israel Defense Force na naglabas sila ng babala na pupuntiryahin ang lugar. Hindi raw nila tinatarget ang mga sibilyan o mamamahayan. Pati po yung mga naghahanap buhay sa kalaliman ng gabi at madaling araw, umaaray na sa pagmahal ng petrolyo. Pangamba po nila baka mauna pa silang huminto sa pagbiyahe bago dumating ang hinihintay nilang ayuda. Nakatutok si Bea Pinlac. Mag-alas 12 ng hating gabi kanina, wala pa ring preno sa pamamasada sa Quezon City ang jeepney driver na si Chris. Hindi lang sagad, sobra-sobra yan sa oras ng karaniwan niyang biyahe. Pag gumarami po ng maaga, ala pong kita. Kailangan para sa may maipadala sa pamilya. Ala pong kinikita dahil sa taas po ng diesel. Higit na kasi sa kalahati ang natatapyas mula sa kita niya kada araw dahil sa nakalulula at sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo, bunga ng gera sa Middle East. Hindi rin alintana ang pagod at puyat sa ilang tricycle driver na magdamag bumabiyahe. Siyempre, habang tumataas yung gasolina, bumababa yung kita namin. Eh yung pasahe, hindi naman tumataas. Pag nagpahinga ka, wala kang kikita. Isa na namang taas presyo sa produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Daing ng ilang tsuper, hindi pa dumadaan sa palad nila ang pangakong ayuda ng gobyerno. Pero baka maunahan pa raw ito ng pagkalas nila sa pamamasada kapag nagtuloy-tuloy pa ang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Baka hindi na kami bumiyahe, baka umuwi na lang ng probinsya. Kasi po, sa may kwan lang po makauwi, sa may boundary lang saka sa diesel. Maghahanap na lang po siguro ng ibang pagkakakitaan. Pati mga maliliit na negosyo gaya ng karinderyang ito, apektado. Hinahata kasi pataas ng mahal na langis ang presyo ng iba pang mga bilihin gaya ng pagkain. Tinaas namin yung kanin kasi mahal na yung bilihin at saka mahal na din yung langis. Yung ulam, ganun pa yung presyo pero binabawas namin yung pagtakal namin sa mga customer namin. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Napagkasunduan ng Amerika at mga kaalyado nitong bansa ang pagtatayo ng paggawaan ng ammunition sa Pilipinas. Sa inilabas na joint statement ng Pentagon o US Department of War, napagkasunduan ng mga bansang kasapi ng Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience na bumuo ng bagong programa para sa paggawa ng solid rocket motor. Gayon din ang pagtatag ng bagong pasilidad para sa pagbuo ng 30mm cannon rounds sa karaniwang ginagamit ng military aircraft at ground vehicles. Itinatag ng Amerika noong May 2024 ang naturang partnership na layong palakasin ng kooperasyon sa paggawa ng mga armas at kagamitang pangdepensa sa Asia Pacific. At para rin mapanatili ang mga military equipment sa mga lugar kung saan ito maaaring kailanganin. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang. Ipinagdiriwang po ng mga kababayan natin Muslim ngayong araw ang pagtatapos ng Ramadan. Ang selebrasyon ng Eid al-Fitr sa loob at labas ng bansa sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sabay-sabay na nagdasal ang libu-libong Muslim sa Quirino Grandstand ngayong araw para ipagdiwang ang Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan. Pinangunahan ng National Commission on Muslim Filipinos ang pagdiriwang. Nagtipon-tipon din ang mga Muslim sa Ilocos Norte, Bulacan, Maguindanao del Sur at Davao City kung saan ayon sa pulisya tinatayang mahigit 70,000 ang dumalo. Sa Zamboanga City, nagsama-sama ang ilang magkakaanak pagkatapos ng congregational prayer. Genuine compassion. Sa isang video message, nagpaabot ng pakikiisa si Pangulong Bongbong Marcos. Eid al-Fitr marks the joyful culmination of the spiritual journey. Families and communities gather in thoughts and thanksgiving as the virtues cultivated during Ramadan are the same virtues that will guide our nation. Nagsama-sama rin ang mga Muslim sa Lebanon, Iraq, Egypt at Saudi Arabia. Dagsari ng mga Muslim sa Grand Mosque sa Mecca,
Ang mga Muslim sa Jerusalem sa kalsada na nagdasal dahil nananatiling sarado ang daan papunta sa kanilang moske dahil sa krisis sa Middle East. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Team Bahay para magpahinga at mag-reflect ang ilang Kapuso stars sa paparating na Semana Santa. Ang Holy Week plans ng ilang celebrities, alamin sa aking chika. More than a week to go ang Semana Santa, a time for rest and reflection para sa ating mga Pinoy. Kanya-kanya ng plano ang ilang celebrities tulad ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano na travel papuntang Bangkok kasama ang pamilya. Si Jeneline Mercado at Dennis Trillo naman, i-enjoy ang quiet time kasama ang pamilya sa kanilang rest house sa Tanay. Pamilya din ang focus ni Kapuso star Barbie Fortesa saan niya ay rare opportunity para makapagpahinga away from her busy schedule. Minamaximize ko na talaga yung free time ko with my family because my whole family is here. My sister, my brother-in-law, and my nephew. So kami lagi magkakasama ng buong pamilya ko. So feeling ko yun na yung parang magiging pinaka Holy Week ko. Team Bahay ang mag-asawang E.A. Guzman at Shaira Diaz. It is time for silence and reflection habang kasama ang isa't isa. Etong Holy Week na to para din sa akin. Gusto kong magnilay-nilay syempre. Gusto kong ibigay kay God. Kasi yung mga nangyari the past few months, super blessed and especially the wedding pa lang na sobrang successful. Talagang lahat we lift it up to the Lord. Para kay Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista, rest can wait. Pero payo niya, enjoy the moment. I mean, when you have a break, enjoy your life with your loved ones. Ayun, magtatrabaho pa rin ako. I won't be here for Holy Week. I have work. Napukaw ang atensyon ng isang customer sa gift shop ng airport sa Tasmania, Australia. Para kasing may totoong hayop sa gitna ng mga ibinibentang stuffed toy. Pero hindi siya namalikmata. May nakahalo pala talagang buhay na possum. Palaisipan kung paano napunta sa rack ang possum. Ligtas naman itong nailabas ng airport. Gaya ng mga kangaroo, ang possum ay isang uri ng marsupial o mga mammal na ang mga ina ay may bulsa o pouch sa katawan kung saan inaalagaan ang anak. Herlene Budol as a real-life mom. Yan ang dapat abangan sa upcoming episode ng Magpakailanman kung saan mapapasabak si Herlene sa acting. Makichika tayo kay Athena Imperial. Matapos ang GMA Afternoon Romance Drama Series na Binibining Marikit, mapapasabak uli si Herlene Budol sa acting. This time, para sa drama anthology series na Magpakailanman. Ang gagampanan ni Herlene ang kanyang inang si Len Timbol. Dahil raw sa role niyang ito, mas naintindihan ni Herlene ang pinagdaanan ng kanyang nanay. Hindi pala din talaga naging madaling yung buhay ni Mama. Longing siya sa love. Tsaka longing siya sa talagang makakasama niya habang buhay. Yun parang ayoko siya palang i-judge kagaya ng mga pag-judge ng ibang tao sa kanya. Masalimuot man daw ang buhay ni Mommy Len pagdating sa pag-ibig, lalabas pa rin sa istorya ang pagiging kwela nito. Mas nakakalog siya, mas nakakatawa siya. Sabi ni Direk, edi i-light lang natin yung mga ibang eksena na hindi naman kailangan i-heavy. Abangan din daw ang pag-arte ni Mama Len sa episode na ito. Mama niya, magiging siya dito. First acting na may lines. Kasi lagi ko siyang pinapasingit. Diyan ka, tumayo ka lang dyan. Tsaka may TF siya dito ha. Ganon, may TF siya. Gumanap ako sa role ng nanay ko at sa totoo lang ang laging habilin ng nanay ko sa akin, pagbutihin ko yung pag-aaral ko, wag ako maglakwatsa, magbarkada, pero parang lahat yun nasuway ko eh. Sa dami ng pinagdaanan ni Mama Len sa kanyang love life, ano naman kaya ang masasabi niya kay Kevin Dasom na napaulat na nanliligaw kay Herlene? Hahalang siya, yes, yeah. Sabi naman ni Mama sa akin, matured naman, ganyan. Ay, si Mama hinahayaan naman kaming magdesisyon din. Kumbaga, yung mga binibigay niya mga payo sa amin, nakadepende pa rin sa amin yung
final answer. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea sinasabayan din umano ng pagpapakalat ng impluensya at propaganda sa Pilipinas, ayon sa isang maritime security expert. At kabilang daw sa mga pinapasok nila ang sektor ng edukasyon. Nakatutok si Von Aquino. Nitong mga nakaraang buwan, sabi ni maritime security expert Ray Powell, iniimbestigahan nila ang umano'y network ng mga organisasyong konektado sa United Front Work Department ng Chinese Communist Party at nag-ooperate umano sa Pilipinas. Kabilang ang Philippine Council for the Promotion of the Peaceful Reunification of China, na isaan niya sa 200 councils worldwide na kontrolado ng China. Noong Oktubre, nagdaos ang council ng Regional Forum sa Maynila na dinaluhan ng mga opisyal ng China, Taiwan at Chinese Embassy. Sabi pa ni Powell, dumalo rin umano ang chief editor ng isa sa prominenteng Chinese language newspaper sa Maynila na nagsilbing Secretary General ng Konseho. The editor of one of Manila's oldest Chinese language news outlets is also the leader of its most important CCP-linked council is not an accident, because the Mandarin press has been one of Beijing's most important conquests here in the Philippines. Sabi ni Powell, target din umano ng Chinese Communist Party ang mga Chinese schools sa Pilipinas. Napag-alaman nilang ipinatawag ni Chinese Ambassador Jing Quan ang mga executive ng 8 Mandarin language outlets sa Maynila. Telling them to cooperate closely with the embassy and, quote, carry forward patriotism and love for the homeland. He was not talking about the Philippines. Mula rin daw 1991, pinapatakbo na ng Philippine Chinese Education Research Center ang tinatawag ng Beijing na Blood Transfusion Plan, kung saan nagpadala umano ang China ng Chinese teachers sa Pilipinas. Ang chairman din daw ng center na ito ang pumirma sa isang sulat sa Department of Education na humihiling sa mga public school na sumali sa essay contest kaugnay sa World War II anniversary na ayon kay Powell ay tila kumikiling sa China. Encouraging Filipino children to frame Japan as an enemy and write about the spirit of joint resistance. Ang mga ito, ani Powell, ay nasa sentro ng tinatawag na mga analyst na FIMI o Foreign Information Manipulation and Interference Operations. Ang mga organisasyon namang kritikal at nag-iimbestiga sa pro-Chinese propaganda, naging target anya ng pag-atake ng China sa pamamagitan ng pag-i-issue ng statements laban sa kanila. Panukala nila, magpasa ang Pilipinas ng Foreign Influence Transparency Law gaya raw sa Australia. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Chinese Embassy kaugnay ng mga sinabi ni Powell. Nagpadala rin kami ng mensahe sa Department of National Defense, sa Department of Education at Malacanang para hingi ng kanilang komento, pero wala pa silang sagot sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. The best has come para sa ARMY all over the world para sa comeback ng global sensation na BTS. Kabilang siyempre ang mga Pilipino na sa libu-libong dumayo sa Seoul, South Korea, kung saan mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. Itinaas din ng South Korean government ang terror alert level sa ilang bahagi ng 2 distrito sa Central Seoul. Nagpaalala rin ang Philippine Embassy sa Korea sa mga Pilipino roon na mag-ingat sa gitna ng malaking public gathering. Narito ang aking chika. The vibe is high sa Seoul, South Korea. Matapos ang release ng bagong album ng global superstars na BTS. Ang next na kina-excite ng ARMY, ang kauna-unahang concert ng grupo matapos ang 4 na taon. Mahigit 200,000 fans from everywhere to Korea ang inaasahang daragsa sa Gwanghwamun Square para sa comeback performance ng Bangtan Boys. I've been a fan for 10 years now, so that's my first time seeing them in person because they've never come to Spain before. Expect to see them getting back to their roots a little more, and I'm excited to see that. Proud naman daw ang nakausap naming South Korean na maaaring maitulong ng free concert sa kanilang turismo. That way, we can promote Gwanghwamun Square like Times Square in the US. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng venue. 22,000 ang nakakuha ng free tickets para sa concert. Ang mga walang ticket na dumayo para nakita ang BTS in the flesh, kanya-kanyang strategy kung paano po pwesto para makapanood.
May fans na maaga nang nagpunta roon, kabilang siyempre ang mga Pinoy Army. Masaya syempre po. Excited. And baka maiyak ako mamaya pag nakita ko sila magkakasama ulit. We made it. And we stayed. Gusto ko lang po ma-experience yung BTS kasi matagal ko na silang inaangan. Kasama sa mga dumayong Pinoy Army sa Seoul, si kapuso artist Megan Young, kabilang ang kanyang ever-supportive Army husband na si Mikael Daes. Kagabi, BTS was in the stars nang magkaroon ng drone show para sa Bangtan Boys. Napawaw ang mga nanood sa nabuong imahen ng mga members, South Korean flag, at maging ang pamagat ng kanilang album at mga kanta nito. Ang mga Pinoy Army na naroon, walang pagsidla ng excitement sa pagbabalik ng BTS. Laban lang. Laban lang. Silid mo lang. Tapos, bahala na bukas. Challenge yung sarili mo. Paano mo siya babayaran? Ang magkakaibigan, ikinuwento pa kung paano talagang pinag-ipunan ang BTS comeback. Meron di ba may like mga digital banks, may mga goals, mga ganon. Nag-save kami. And every time may lapag ang BTS, may corresponding amount na ihuhulog doon. Ang pabiro pa nilang hirit, Card will provide. ang isa pang fan na si Therese, inilarawan naman kung ano ang naging epekto ng BTS sa kanya. Friends, community, at saka nagkaroon ako ng parang mass drive to work and do good. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson.